First time kitang makitang umiyak and I'm dying to know what made you to be like this. This is not you, Samantha. She felt weird crying in front of him too, pero anong magagawa niya? Tila balang ayaw nitong tumigil sa pagluha ng mga mata niya. Heaven knows she wanted to tell Roland the reason for her tears but she couldn't bring herself to. Kilala niya ito. Matarik na kaibigan pa nga ng maraming taon. May tiwala siyang hindi siya nito tatawanan o huhusgahan. But for some reason, she was adamant to tell anyone about her past. It was her ghost. She was doing her best to preserve the memory just in case one day, fate would lead her to the sister's killer. Kaya hindi niya matalikuran because deep inside her heart, she was aching to give justice to her family's death. Bakit hindi niya ipa-composite sketch? She was scared. Who would believe her? It was 16 years ago. There's only one person she knew who could relate to her loss though, Liam De Jos. Yet she could not tell him. Di sila close una sa lahat. Secondly, he was the reason she was crying now. Why was he like that to her? Why was he rude? Di niya maalalang ganun to sa ate niya. Didn't she admire their love back then? Kaya kay tagal niyang pinangarap makita ulit si Liam. Because she was expecting to see potential Liam. The man she once thought to be a real-life prince. The man who loved her sister so much. Hindi pala love. Liam still loves Nikki. Otherwise, why would he keep a picture of her? Ang mukha niyang kahawig ng ate niya hindi nakakatulong sa sitwasyon nila. Galit ba si Liam sa kanya dahil kamukha siya sa ni Nikki? He see the face of a woman he loves in the face of the woman he hates. Samantha felt a sharp pain in her heart. Okay, why don't you just tell me who, Samantha? Kahit ngayon din, babangasan ko ng mukha si Rauno nagpaiyak sa'yo. Sabi ni Roland. Ano ba? No one made me cry. I just want to cry, okay? I haven't cried in a long time. I just want to release some tears. Baka mapanis? Lame. Tugon itong hindi binili ang malamyanyang nagibiro. Baka hindi mo alam na past midnight na, Samantha. Nagpaalam ka ba sa inyo? Ha? Tila na lang din siya natauhan. At yun na nga, sabog ng messages sa phone niya. Muntik pa niyang mahulog iyon na saktong tumunog iyon. Nag-flash sa screen niya ang pangalan ni Liam. Nanginginig na sinuwipe niyang answer button sa pagkataranta. Where are you, Samantha? Don't you have a watch? Sigaw agad ni Liam nang kumonekta ang tawag. Bagya pa ni Samantha ang nalayo iyon sa tenga niya dahil pakiramdam niya na basag ang eardrums niya sa pagmumura nito. I'm sorry. Garal-galang tinig na sagot niyang nakalimutan na rin ayusin ang boses. Uuwi na ako. It was too late when she realized that she just let Liam know that she'd been crying. Is that Uncle Danny, Samantha? Singit bigla ni Roland na nakakunot ang noo sa kanya. Napalaki ang matang pinatay niyang tawag. Why did you speak? Halos batuhin niya ng cellphone ng kaibigan. What's wrong? Sino ba yun? Bakit itsura mo para kang nahuli ng asawa mong may kalaguyo? Lalo nang laki ang mata niya. Will Liam think of her like that? Di naman siguro. Sana hindi dito narinig si Roland. Hoy! Protesta niya ngunit huli ng lahat. Liam? Mas dumalim ang pagkakakunot ng noo ni Roland. Have you been talking to your guardian, Samantha? Wow! Since when? Wala nang magawa na umamin na siya. Just recently, pero yun lang aaminin niya na nag-uusap sila ng alam nitong legal guardian niya. Now I understand kaya ganyan ang reaksyon mo. Don't worry, I can explain to Mr. De Jos na hindi mo boyfriend ang kasama mo because duh, I have a taste. Ow! Sinipa niya kasi ito. Inagaw ang cellphone niya at nagbar siya palabas ng pad nito. Hoy, Samantha! Humabol ito sa kanya. Let me give you a ride, this oras na. Totoo naman ang concern nito pero inirapan niya lamang ito. She had bothered him enough. Wag na, isasend ko na lang sa yung details ng taxing sasakyan ko. Matulog ka na. Salamat sa isang pack ng tissue. Okay, ingat ka. Miss Samantha, saan ka galing? Sinalubong siya na Uncle Danny at Auntie Minerva na parehong mga puyat. Alauna ay medyo ayos sa kanyang mamahaling wristwatch. Bakit namumugto mga mata mo? Nag-aaral lang dugtong ni Auntie Minerva. Ayos lang po ako, pasensya na po, nawala sa isip po ang oras. Then she looked around for any signs of Liam but did not see him. Nandito po si Liam? O bakit ka na sa kwarto mo, Miss Samantha? Napabuntong hiningang tugon ni Uncle Danny. Hindi mo siya gugustuhin makaharap ngayon. Sukat sa sinabi, kinabahan si Samantha. So he was in the house. Lagot na naman siya. Bakit bang hilig itong umuwi kapag kailan nalilate siya? Sinamahan siya ni Auntie Minerva paakyat ng silid niya. Kumain ka na ba? Ano bang nangyari sa'yo, bata ka? Nagpadala pang asawa mo ng tao para halugugin ang opisina. Hindi raw napansin ng gwardya ang pag-alis mo. Sabi nito habang paakyat sila. Nakalimutan nga ata niya mag-out. Pero isa lang naman ang nilabasan niya. Bakit di siya napansin? Bahala ng gwardya. Problema na nito yon. Okay lang po ako.
wondering if she would let Auntie Minerva know what's going on in her mind. Sana man lang nagpaalam ka, nang sa ganun hindi kami nag-alalang lahat sa'yo. Sorry na po, Auntie, hindi na po mauulit. Sa asawa mo ikaw mag-sorry. Mag-isip ka ng katanggap-tanggap na paliwanag. Mainam at nakumbinsi siya ni Danny na ipagpabukas ang pagkausap sa'yo. Napapailing na sabi ni Auntie Minerva. Ang batang nun hindi pa rin makontrol ang galit niya. Malungkot itong dagdag. Ang nangyari ba noon ang dahilan? Auntie, kamukha ko ba si Ate Nikki? Tanong ni Samantha na makapasok sila sa silid niya. Nakaupo siya sa kama habang naghahanap ito ng bihisan niya sa walk-in closet niya. Bakit mo na itanong? Malumanin itong tanong paglabas ng dalang pantulog niya. Nahihirapang sabihin ang nasa isipan niya. Magkapatid kayo, natural magkamukha kayo. 2 beses ko lang nakita sa Nikki pero napakalambing ng batang yon. Wika nitong tila inaalalang mukha ng ate niya. Pero para sa akin mas maganda ka. Bahagya siyang napangiti kapag ko ay napanguso. Binubola po ninyo ako. O siya mag-shower ka na't na makapagpahinga ka na. Tumango siya at tumalima sa sinabi nito. Hahayaan niya muna at baka hindi pa panahon para ipagsabi niya sa iba ang nararamdaman niya. Ang kailangan niyang intindihan kung paano lulusot sa galit ni Liam. How do I deal with you, Liam de Diyos? Tanong ni Samantha sa kawalan bago itapat ang sarili sa maligamgam na tubig kaling sa shower. Surprisingly, Liam did not confront Samantha the next morning. Maaga raw tong umalis, sabi ni Uncle Danny. Di man nagpapasalamat sa Samantha. Wala kasi siyang dahilang naisip kung bakit late siyang umuwi noong nagdaang gabi. Hiling na lang niya na sana hindi naman sa opisina niya nito sermonan. Pagkatapos mag-almusal, pumasok rin siya sa trabaho. Mabuti ring hindi nagaanong namamaga ang mata niya. Mukha siyang puyat at di dahil nag-iiyak siya kagabi. Samantha, ipasok mo to sa boardroom. Utos ni Ashley na bahagya pang nanginig ng iniabot sa kanyang folder. Napangat siya ng tingin mula sa ginagawang report. Dalian mo, sabi pa nito. She sighed and accepted the folder. Nakasalubong pa niya sa Leonie. Yuko ang ulo pagkalabas sa boardroom kung saan ongoing ang executive staff briefing bagong quarterly board meeting mamaya. Dahil sa itsura nila parang ayaw nang pumasok ni Samantha. Nasa labas pa nga lang ng pintuan, dinig niya ng sigaw ni Liam. Lalong kumabog ang dibdib niya nang pasukang may ginigisa itong empleyado. Well, not just some ordinary empleyado dahil ang mga naroon ay matataas sa posisyon sa kumpanya. The foreman he was shouting at could not look at him. Samantha wondered what demanded that angered their boss. Pero bukod sa middle-aged na lalaki na yukong-yuko ang ulo, everyone in the room had their heads low. Nang mapatingin sa kanya si Liam, halos nasa lalamunan niya ang puso niya. Gayunpaman lumapit siya para iabot ang dala niyang folder. Kumunot ang noon ng galit na CEO pero tinanggap nitong folder. Bagya pa sana nakahinga si Samantha pero nagulat na magsalita si Liam. Did I ask for you? He said, irritated and angry while looking at the document. Kinakabahang umiling siya. Di naman kasi talaga. Then why are you here bringing me a file I did not ask for? Galit pa nitong dagdag na inihagis sa kanyang folder. What do I need from those memos? Do you want me to serve them to whom they are due? Marain siyang napahagat sa ibabang labi. Memo? Pinagdala siya ni Ashley ng mga memo sa importanteng meeting na yon? Pigil ang luhang pinulot ni Samantha ang mga dokumentong mga memo nga. She gritted her teeth. Pero bukod sa galit na nararamdaman niya kay Ashley ay ang matinding pagkapahiya niya. Ano lang iisipin ng mga tao doon sa kanya na isa siyang tanga? Hindi siya pinatawag ni Liam pero pumunta siya. Nagdala ng walang kwentang dokumento. Get out! Sigaw pa ng CEO. Samantha hastily left the room with her head hung low. She did not let her tears fall. No way that she would let Ashley and Leonie celebrate her embarrassment. Nadatnan niya ngang nakangisi ang dalawa. Okay na, sabi niya ngumiti pa. Nabura ang ngiti ng mga to. Sa loob-loob niya ang sarap pagtatanggalin sa trabaho ng mga to. Pero para ano? Para sabihin ni Liam na hindi siya bata, pero hindi siya marunong magkontrol ng galit niya? Besides, would he still do this to his secretaries what he did to Kendra and Blessy? Magiging concern kaya ito? Ito nga. Kulang na lang sabihan siya ng bobo sa harap ng mga ginagarang officers ng kumpanya. No, she can take care of herself. She was not a kid anymore. The little girl whom he once promised to take care of 16 years ago was all grown up now and was very much able to fend for herself. Besides, mukha nakalimutan na rin itong nangako ito ng ganun sa kanya dati. Akala ni Samantha, kota na siya sa galit ni Liam nung araw na yon. But after that quarterly meeting that lasted hours, eto tila wala atang kapaguran. Na tinawag siya nito sa opisina para sa continuation ng sermon nito. Are you purposely annoying me, Samantha? Tanong ni Liam. No. Mahina niyang tugon, ayaw niya makipagtalo. Nakakapagod din pala. Then what are you doing?
Is it hard to stay focused on what is lonely asked from you? Gusto niyang magdahilan but she kept her mouth shut. Bakit pakiramdam niya nasasaktan siya sa trato nito sa kanya? Sa katunayan, parang kapag binuka niya ang bibig niya para sumagot, iiyak na siya. So she just shook her head. Where were you last night? Who was that man you were with? He suddenly demanded. We are in the office, Mr. De Jos. Isn't it inappropriate to talk about my personal affairs here? Sagot niyang nagangat ng paningin. Sumisigi na naman ang palasagot niyang ugali, kahit na naiiyak na talaga siya sa loob niya. Gigil na sambit nito. Need I remind you that this is my office and this is my company and you are my wife? I can talk about whatever topic I want with you. Ngumisi siya. Oh yeah? Answer me if you really see me as your wife, that you should have spared an effort to get to know my friends. So when you accidentally hear your voice, you will know that I'm with my friend and I am safe. Sagot ni Samantha. Malumanay pero may konting sarkasmo sa tinig. Ano ba ang kinagagalit ito talaga? Yung nagpunta siya sa meeting nang di siya nito pinapatawag or yung di siya nakauwi ng maaga kagabi? What's his name? You don't need to know what's his name. Ulit. Napaigtad naman siya. Rollin. Why do you need to know, huh? What are you going to do? Don't I have the right to know who my wife spent her night with? Sarkasiko ni Liam na tanong na may laman ng tono. It's not a whole night, Liam. It's barely 2 hours. I was here in your office working overtime for you. Uh-huh. So that gave you the right to wander somewhere in the middle of the night afterward, Samantha, making everyone worried about you again? Can you please stop being like this, Liam? I am not a kid anymore. I know what I'm doing. I will not get lost if I am by myself in the middle of freaking night. Stop treating me like I'm some useless piece of shit. Galit na sigaw niya rito. I'm old enough and I can take care of myself. Do you understand? Humalagpos ang pinipigil na luha na desperado niyang tinutuyo ng palad niya. Don't treat me like I'm still that 7-year-old girl you took under your care. Please just let me be. I know what I'm doing. Liam was not able to say anything at her outburst. Tamas babalang ang dibdib sa marahas na paghinga, waring tinatangkang kalmahin ang sarili. But his clenched fist on his side said that he was still mad. Please, do not make me regret wishing to see you again because honestly, even though I felt like I was a prisoner of someone I could not see then, my life was so much easier when you weren't around like this. He still did not say anything. So she continued, I don't want us to be like this forever. Liam, otherwise just set me free. You think it's that simple? Sa wakas may nasabi din to. Why not? If you want me to pay you back for every single cent you spend on me, I would. Gladly, Liam, just please. I don't want to further disrespect the man whom my sister loves. Let me go. Not a chance, Samantha. Liam, please. Akala na Samantha, hindi na siya nito pinapansin. Fix yourself and go back to your post. The conversation is over. Bahagya siyang nagulat nang lumingon ito. Since you already brought up your sister, then let me tell you this. This is what Nikki wants, so stop your nonsense and do as I say. The seriousness and the pain in his eyes told Samantha to stop talking back and let that conversation end that way. What did he mean? It was Saturday. Samantha's loneliness brought her to Nikki's grave once again. Gaya ng dati, sumalampak lang siya sa harapan ng puntod habang kinakausap ang namayapang kapatid. Hindi ko alam na kapag nakita pala kami, aaraw-arawin niya akong pagagalitan. Am I a bad girl, ate? Did I fail to make him proud of me kaya ganito siya sa akin? Tinayo ni Samantha ang luhang nakatakas mula sa pagpipigil niya. Hindi ako iyakin, ate. Alam mo yan, diba? Kahit di naman ako naalagaan ni mama, it was fine as long as you are beside me. I miss you. At gaya pa rin ng dati, hindi na naman ni Samantha na malayo ng oras. Nakatulala na lang siya doon dahil ubos na rin naman ang mga sambong niya sa ate niya. Kaya naman, nagulat na lang siya na maramdamang may kasama na siya sa loob ng mausoleum. It was Liam. Kitatanggal lamang nito ng sunglasses ito ng malingonan niya. At diba, tila ba first time niya nakakita ng gwapong nilang? Saglit pa si Samantha ang natulala liro bago lihim na kilastigo ang sarili at nagmamadaling lumayo. What are you doing here, Samantha? He asked. Malumanay ang tono ni Liam. He walked towards her. Now towards Nikki's grave at binaba sa ibabaw nun ang dala nitong isang piraso ng puting rosas. It was Nikki's favorite flower. Wala naman. I just visited my sister. I mean, my family. Paalis na rin ako. Ariang aalis na nga sana. Wait for me in the car. Sabi ni Liam na iniaabot sa kanyang susi ng kotse nito. I won't take long, he added, surprisingly gentle. Okay. Ani ang kinuhang susi at nagmamadaling umalis.
Nang makalabas, saka si Samantha nakahinga ng maluwag. Hindi niya napansin na nagpipigil pala siya ng hininga sa presensya ni Liam. She could feel her heart beating erratically inside her chest. Siguro dahil na-trauma na siya sa sunod-sunod na paninirmo nito sa kanya. Natatakot na ba siya kay Liam? Pero wala naman siyang ginawang mali ngayon. Siguro naman hindi bawal ang bisitahin ng kanyang mga yumaang pamilya. She waited outside his car. Di naman kasi niya alam paan na rin yun kung sakali. Maiinitan lang siya sa loob. Inabot niya lang ang susi para makaalis na agad kanina. She leaned against it. Nasa ilalim yun ng puno kaya hindi siya mainitan. Habang naghihintay, tinawagan ni Samantha si Uncle Danny na wag na siya ipasundo dahil sasabay siya kay Liam. Sinabi na rin niyang wag ka lang sunduin at siya nang bahala sa'yo. Tugon ni Uncle Danny. Alam ni Liam na nandito ako? Pero ba hindi ba't tinatanong pa siya ni Liam kung anong ginagawa niya roon? Na para bang nagkataon lang na datan siya dito? He came home looking for you. Sinabi ko na andyan ka. Sabi pa ng kausap niya bago niya narinig na napapuntong hininga ito. Miss Samantha, don't always make your husband angry. Magkasundo kayo. Natameme si Samantha. Di niya alam kung paano sasagutin yon. It was not Uncle Danny to offer any advice unless she would ask. Kaya alam niya seryoso to ngayon. Kung nag-a-adjust ka pa, ganun din si Liam. Mag-iintindihan kayo. Hindi masamang tao si Mr. De Jos, Miss Samantha. Bigyan mo siya ng pagkakataon at sapat na panahon para matanggap niya sa sarili niyang ikaw nang nasa tabi niya. Hindi direkta pero kayang mabasa ni Samantha in between the lines. She was right. Liam was having a hard time accepting her because he was still in love with Nikki. Uncle Danny? Ani ang tumingin sa direksyon ng mausoleum. Hindi ko gustong palitan ng ate ko sa puso niya. I cannot do it to him. I cannot do it to my sister. Kuya ang tingin ko sa kanya mula pa noon. That's why I wanted out. Uncle Danny sighed. Huwag mong ipilit sa kanyang gusto mong annulment. Maraming bagay pang hindi mo naintindihan tungkol sa asawa mo. Kahit respeto na lang kung talagang yun lang kaya mong ibigay sa kanya. Tulungan mo siya by staying married to him. She was confused, pero tumatanggi ang puso niya na makinig pa. Nagpaalam si Samantha sa kausap at ipinikit ang mga mata habang nakasandal sa kotse na naghihintay kay Liam. She did not notice she'd been in that position long enough until Liam's voice interrupted her thoughts. Why are you outside? I gave you the key so you would wait inside. Mainit dito sa labas, he said. Hindi naman ito galit, pero nataranta pa rin si Samantha kahit nahulog pa niyang susi habang iniaabot iyon kay Liam. Nagli siyang kumilos para pulutin yon, not noticing that Liam did the same. Sa akmang pagtayo niya na headbutt niya ito. Ow! Mahina nitong daing na sapo ang noo. Hindi, parang mataatan nito ang namata ng ulo niya. Lalo nang daki ang mga mata niya na mapansing nagdurugo iyon. Liam, I'm sorry. Kaagad niya tong diniluhan. She pulled her handkerchief out at tumulong sa ampati ng pagkakadugo sa kanyang dulo ng kilay nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Hey! Sabi ni Liam na iniwas ang mukha sa kanya. Hirap na nga siyang abutin to, gawa na naka-sneakers lang siya noon. Samantha, stop. It's fine. Tinanggap na lang ni Liam ang panyo niya at yumuko para sipatin sa side mirror ng kotse ang sugat nito. Sorry, sabi pa rin ni Samantha na hindi mapakali. It's okay. See, wala nang dugo, he said kahit naman pareho nilang nakitang dumudugo pa iyon. Sa huli, he let her nurse his cut in his right brow. Mabutit Boy Scout ito. Meron tong first aid kit sa kotse. Pero habang ginagamot ang sugat nito, ilang na ilang sa Samantha. She was avoiding eye contact kahit na imposibleng gawin iyon. Pakiramdam pa nga niya nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya alam kung napansin ni Liam kasi pumikit na lamang ito. There! She said when the bleeding finally stopped. Nilagyan pa niya iyon ng band-aid. I'm sorry ulit. Aniya pa habang nililigpit ang mga gamit. But in her heart, she was already genuinely wondering why he wasn't shouting at her yet. I told you, it's okay. Ulit ni Liam. They had already forgotten inside his car kasi doon niya na ito ginamot. First time ni Samantha makasama to sa ganon kaliit na space at di niya maintindihan ba't ganon na lamang ang pagkailang na nararamdaman niya. Hey, are you alright? Hindi ka mapakali. Puna ni Liam sa kanya habang binubuelta ang sasakyan nito. Ha? Hindi ba nasaktan ang ulo mo? Tanong na lang nitong di inulit ang sinabi kanina. Hindi. Sabi niyang nagpilit ng ngiti. Matigas ang ulo ko. Literally or figuratively? Ngumiti rin to. Bagamat sa daan to nakatingin, unang totoong ngiti ni Liam yon na nasa line ni Samantha after 16 years. And even from his side profile, parang ilang ulit tong gumapo sa paningin niya. Both. She pulled away her gaze and looked outside. Kinalma niya ang sarili.
What's going on with her? Narinig pa niyang bahagya itong tumawa. Pinigilan na lang ni Samantha ang sariling lingunin pa ito. Silence! Ayaw niya itong lingunin kahit sumasakit ng leg niya kakatanaw sa labas. Di niya alam ba't bigla itong bumait. Di ba't kahapon lang matindi pang away nila? Bakit hindi ka nag-aral mag-drive? He asked when they're already halfway to the house.